Biktima umano ng budol-budol ang isang babae sa Pagadian City. Nakuha ang kanyang pera at ilang gadget. Yan at iba pang balita sa Mindanao, hatid ni John Paul Siniel. Natangay ang mahigit 30,000 pisong cash, gadget at mga alahas sa isang apartment sa Davao City. Ayon sa biktima, inilagay niya ang pera sa drawer sa kanyang kwarto. Pag-check daw niya sa pera, kaninang umaga, wala na ito. Posible raw na sa likuran ng bahay dumaan ang salarin. Nakuha rin ang cellphone ng dalawa pang nakatira sa nasabing apartment. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang lalaki nagsunog umano ng isang bahay at ng hostage pa raw ng isang taong gulang na bata sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Ayon sa pulisya, sumugod sa bahay ng anak ng kanyang kinakasama ang sospek. Hinintay raw nito roon ang kanyang kinakasama. Nang hindi ito agad nakarating, sinunog niya ang bahay. Dinukot naman ng sospek ang apo ng kanyang kinakasama at binanta ang sasaktan nito ang bata kung may lalapit sa kanya. Matapos ang mahigit isang oras, nakumbinsi nila itong isuko ang itak at ang bata. Hindi naman sinabi ng sospek kung bakit niya ito ginawa. Isang doktor sa Pagadian City ang nabiktima raw ng budol-budol sa isang grocery store. Nakuha sa kanya ang 7,000 pesos na cash at mga personal na gamit gaya ng tablet, computer at cellphone. Isang lalaki nagpanggap daw na kaibigan ng kanyang anak at isang babae nagpanggap umanong Koreana ang nasa likod ng pagnanakaw. Humiram daw sa kanya ang babae ng pera at hiningi rin ang kanyang mga gamit para maipambili raw niya ng gamot. Papalitan naman daw niya ito ng Korean won na 300,000 piso. Binigay ng umano'y Koreana sa suspect ang isang envelope na may lamang pera. Isinakay raw siya ng dalawa sa isang SUV at ibinaba sa isang tindahan. Pagkatingin niya sa envelope, mga papel na ginupit-gupit lang ang ibinigay sa kanya. Yan ang mga balita sa Mindanao. John Paul Siniel reporting.